Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Magtatagal si Riker sa isinilang na bansa dahil na rin kasi maraming issue roon ang inaasikaso nito. Hindi na ayos ang nangyari sa manufacturing company sa Batangas at nadagdagan pa iyon ng bagong problema sa isang factory sa Rizal. Stable naman daw kasi ay nasa New York at Korea na madalas din na pinupuntahan ng asawa. Wala namang kaso sa kanya iyon dahil nagugustuhan na rin niya ang buhay sa Pilipinas. Kahit na ba hindi iyon ang bansa kung saan siya lumaki. Isama pa na parte pa rin ng buhay niya ang Pilipinas dahil na rin iyon naman ang kinalakihan ng kanyang ina. Malayo-layo rin ang nalalakad nila ni Riker sa Butterfly Garden nang mapansin na ang hardin pala na iyon ay may bahay sa dulo. Napatingin siya kay Riker na nakangiti nang mapansin niya ito. Napansin ko na mukhang hindi public place ang lugar na ito. It looks so private. So would you care to tell me what this means? Niyakap siya ni Riker. It's not really private for us dahil atin ang lugar na ito, Zora. Bahagyan ng laki ang mga mata ni Zorabel. And the house? Kasama rin sa package. Siyempre, matagal ko nang gusto na magkaroon ng bahay sa Tagaytay. May ilang properties naman ako sa nearby provinces. Yet, mas gusto ko dito. Ilang beses na ako nakarating dito at gustong-gusto kong ambience. It was very relaxing and calming. Isama pa na perpektong lugar din ito sa Butterfly Garden na alam kong gustong-gusto mo. Pagmamayari ito ng isang mag-asawa na mahilig sa butterfly pero hindi malapit na mag-migrate ang mag-asawa sa Canada. Ibenta na lang nila ito. Luckily, I got the deal. Hindi na mahalaga sa kanya kung hindi man mismo si Riker ang nagpagawa ng bahay at ibinili lang iyon sa iba. What mattered was that he was making a big effort. Ikinataba ng puso ni Zoraya iyon. Why are you doing this, Riker? Gusto kong makitang masaya ka dahil kapag masaya ka, masaya na rin ako. I know that having your own butterfly garden will make you happy. Tamang-tamang lugar na ito. Ano pa? Gusto itanong ni Zoraya. Marami pa siyang gustong marinig kay Riker. Marami pa siyang inaasahan sa asawa. Nararamdaman niyang bumabalik na ito sa dating Riker na kilala niya dahil sa mga ginagawa nito. Pero kahit ganoon, he still never said the words. Pinahahalagahan siya ni Riker. Kung ituring ng asawa sa panahong iyon, ay tila siya ang pinakaimportanteng babae sa buhay nito. Ilang beses na rin itong sinabi iyon sa kanya. Pero hindi ang salitang mahal siya nito. But action speaks louder than words, right? Iyon na lang ang palaging iniisip ni Zoraya. Nararamdaman naman niya na mahal siya nito kahit hindi sinasabi ang mga kataga. Dapat ay makontento na siya roon. Nakuha na niya ang higit sa nararapat para sa kanya. Napakaswerte ko talaga na makilala ka, Riker. You are right. I'm so happy. Hinalikan nito ang tuktok ng ulo niya. Pagkatapos ay niyaya siyang pumasok sa loob. Kagaya na biniling bahay nila ng asawa sa Korea, ay maganda rin ang loob niyon at may kalakihan din. Matatanaw rin ang Taal Lake at Taal Volcano sa terrace ng bahay. It was a really wonderful house. Mas masasabi ni Zoraya na gugustuhin niya na tumira doon kaysa sa bahay nila sa Korea. Like it? I love it. Do you want to live here? Alam ko marami ang magsasabi na mas maganda kung gagawin itong rest house, pero gusto kong tumira dito. Kahit na ilang oras din ang layo mula sa Makati. It's okay. Kaya ko naman. I like it here. I love it. Isa pa, alam ko na gusto mo rito. Gusto kitang mapasaya, Riker. Kung nasaan ka man, dapat ay naroroon din ako. We are one now, and the only place I want to be is wherever you are. Totoo ang lahat ng sinasabi ni Zoraya kay Riker. Kontento na siya, basta nasa tabi niya ang asawa at pinapahalagahan siya nito. Kahit naramdam niya na tila may kulang pa roon, ay masaya na rin siya. Nagkaroon siya ng maraming pagkakamali noon, kaya naiintindihan niya si Riker. Sana nga lang ay tamang desisyon niya na makontento na lang. Matamang tinignan siya ni Riker. Napansin niya na bukod sa saya ay mukhang may kakaiba pang ekspresyon na mababasa sa mga mata nito. Mukhang nagtatanong din ang mga iyon. Nagtataka
pero hindi ito nagsalita at matagal lang sa ganoong posisyon. What? Hindi maiwasang ma-curious si Zoraya kung bakit ganoon. Niyakap siya nito. Well, I'm just happy you said that, Zora. I'm so happy right now that you are with me. Yumakap din siya sa asawa. Masaya siya na nasa tabi niya si Riker ngayon. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Masaya sila sa pili ng isa't isa. 2 weeks later, mula nang dalhin ni Riker sa binili nitong bahay sa Tagaytay, ipinili na ni Zoraya na doon permanenteng manirahan. Ganoon din si Riker. Madalas pa rin naman lumuluwas ito para sa trabaho. Pero tuwing gabi ay umuwi rin ng asawa sa Tagaytay. Kagaya ng nakaraang mga linggo, naging maayos ang pagsasama nila ni Riker. Hindi na nito binalikan ang nakaraan. Hindi na nila iyon pinag-usapan. Nanatili silang masaya sa isa't isa kahit na may kaunting pag-aalinlangan pa rin si Zoraya dahil hindi pa rin sinasabi ni Riker ang 3 salita na madalas sasabihin sa kanya noon. Pero kagaya ng dati, hindi pa rin niya iyon gaano pinahahalagahan dahil na rin sa magagandang bagay na ipinapakita ni Riker kapag magkasama sila. Kontento ang pakiramdam ni Zoraya kahit madalas ay naiiwan siya mag-isa sa bahay nila sa Tagaytay. May mga kasambahay naman doon pero syempre iba pa rin nakasama niyang asawa. Pero kahit ganoon, masaya pa rin si Zoraya. Ang isipin pagkatapos ng minsan ay nakakainip na araw ay darating si Riker ay nagiging kapanapanabik na para sa kanya. Alam niya na maaari may mali dahil tila umiikot na ang buhay niya sa asawa. Hindi kasi kagaya ng dati na may trabaho siya ang sitwasyon niya. Bago sila ikasal ni Riker, ay nagpasa na siya na mag-resign sa trabaho na nag-take effect naman sa araw bago sila mismo ikasal kaya technically wala na siyang trabaho. Gusto kasi talaga niyang bumawi kay Riker at ayaw niya na kahit ano pang hadlang. Naging mabuti naman sa kanya ang desisyon niya dahil na rin sa mga kagustuhan ni Riker. Nasa Korea ang trabaho niya at mas mahihirapan siyang gampanan ang responsibilidad sa asawa kung gusto nito sa Pilipinas. Wala na rin kaso sa kanya na gawin ang mga responsibilidad kay Riker bilang asawa kaysa ang paluguin pa ang career dahil masaya siya sa ginagawa. Isama pa na pakiramdam niya ay kontento na rin naman siya sa naabot sa career. Gusto na talaga niyang humakbang sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Kahit may mga kasambahay sa bahay, ay madalas ay pinipili pa rin ni Zoraya na siya ang maghanda ng mga kailangan ni Riker. Lalo na at araw-araw itong umaalis para pumasok sa opisina. Maaari naman na magtrabaho ang asawa sa bahay pero mas pinipili nito na pumasok sa opisina. Ayon kasi kay Riker, kailangan daw madalas ang presensya nito roon. Isama pa na pabalik-balik din ito sa mga kumpanya sa Pilipinas na may mabibigat na pinagdadaanan ngayon. Kabi-kabila ang mga meeting nito. Pero ngayong umaga ay hindi napigilan ni Zoraya na hindi mainis kay Riker dahil sa ginagawa sa buhay nito. Kailangan mo ba talagang lumuwas? Kakaunti pa lang ang tulog mo at inuubo ka pa. Huwag ka nalang kayang pumasok. Ginagawa ni Zoraya ang lahat para panatilihin na maayos si Riker. Pero hindi pa rin mapigilan na magkasakit ito dahil na rin siguro sa pagod. Mahirap ang routine ng asawa. Minsan ay ginigiit na rin niya na bumalik na lang sa penthouse pero si Riker may ayaw. Masaya si Zoraya sa Tagaytay pero ayaw niya na nahihirapan ito ng ganoon. Pero mapilit ang asawa. Gusto nitong manatili siya sa malaking bahay dahil mas nararapat daw siya para doon. I can manage. Don't worry about me. Paniniguro ni Riker bago ito umalis. Ayaw ko nagkakasakit ka, Riker. I know, concern ka sa akin kaya ka nagkakaganito. I understand, but I need to be at CCG, okay? You're such a workaholic. Napalabi si Zoraya. Masasabi na mas nagtatampo siya roon kaysa sa hindi pagsasabi ni Riker sa kanya ng mga magic words. Hinawakan ni Riker mukha niya. Kailangan pare-pareho may mga pamilya na sina Nimbus at Alaric. Kaming 3 lang ang hands-on sa CCG. Madalas nawala ang presensya ng dalawang iyon dahil sa binuo nilang pamilya. Kung gagaya rin ako sa kanila, paano ng kumpanya? What about me? Pamilya mo rin naman ako I know, but you need to understand. May anak na ang 2 at tayo wala pa naman. Natigilan si Zoraya. Kailangan ba muna na magkaroon sila ng anak para isipin naman ni Riker ang sarili? 1 buwan na rin nakasal sila ni Zoraya. Mula nang may mangyari sa kanila sa Thailand, ay maraming beses na nasundan iyon.
Hindi sila gumagamit ng kahit anong proteksyon, kaya hindi imposible na sa lalong madaling panahon ay kagaya ng mga kaibigan nito ay magkakaanak na rin sila ni Riker. Wala namang kaso iyon sa kanya. Nananabik din siya sa ideya na iyon dahil ramdam na magiging mas maganda ang pagsasama nila ni Riker kapag nagkaanak sila. Hindi na rin naman sila bumabata, pero sandali pa lang ay tinagal ng kanilang kasal para umasa siya na darating din agad iyon. Isama pa na ilang linggo na rin ako nakalive dahil sa honeymoon natin. It's time to catch up on our lost time. But anyway, I really need to go. Malilate na ako. I'll see you later. Wika nito, saka hinalikan siya sa mga labi. Napabuntong hininga na lang si Zoraya. Gustong intindihin niya si Riker, lalo na ngayon. Hindi kagaya noon, kahit busy ay may oras na ito sa kanya ngayon. Pero hindi niya gusto na pinipilit pa rin ng asawa na pumasok ng trabaho, gayong ramdam niya na masamang pakiramdam nito. Alam niya na may problema na pinagdaraanan ngayon ng CCG. Pero nang ilan sa kumpanya sa Pilipinas sa saklaw, maano ba ang isang araw na pahinga para sa asawa? Hindi niya maintindihan kung bakit pinipilit pa rin ni Riker ang sarili, gayong ito naman ang pinaka-boss. Kung hindi man ito maresolba ang problema, marami pang nasa ibaba nito na maaring sumalo. Isama pa na kung magiging ikaululugi man ng isang kumpanya ang hindi nito pagpasok ng isang araw, hindi ito maghihirap. Napakaraming kumpanya ang nasa ilalim ng pamamahala ng CCG. Pero paano kung may iba pang dahilan kung bakit mapilit si Riker na pumasok pa rin sa opisina sa kabila ng kalagayan nito? Ayaw na yung magsuspat siya ni Zoraya sa loyalty ng asawa. Ayaw na yung isipin na maaaring nagsisinungaling ito. Nagtitiwala siya kay Riker. Siguro nga ay talagang importante lang na magpunta ito sa opisina para asikasuhin ang anuman na gulo iyon. After all, noon din naman ay madalas talagang inuuna nito ang trabaho. Alas 10 na umaga ay tinawagin ni Zoraya si Riker. Hindi pa rin siya mapakali. Gusto niya kumustahin ang kalagayan nito. Sinadya niya na break ng asawa sa trabaho siya tumawag para hindi ito gaano maistorbo. Ungol ni Riker ang bumungad nang sagutin nito ang tawag niya. Umuwi ka na please, pakiusap na niya. I can still manage, Yobo. Don't worry. Pero ramdam niya na tila nanghihina na ang boses nito. Riker, please, don't do this. Please. Maiyak-iyak na si Zoraya sa pakiusap sa asawa. I'm sorry, Zora. And I need to go now. I'll see you later. Huwag ka na mag-alala. Iyon lang at tinapos na nito ang tawag. Lalo lang hindi mapakali si Zoraya sa ginawang pagtawag at dahil doon ay nagdesisyon siya. Kung hindi pumayag si Riker sa pakiusap niya sa tawag, kailangan sa personal na niya ito puntahan. Hindi man pumayag ang asawa kanina, ay magbabaka sakali siya na sa pangalawang pagkakataon ay pumayag na ito. At kung hindi man niya mapatigil sa pagtatrabaho, ay mas mapapanatag siya kung nasa malapit lang kung sakaling may mangyaring masama kay Riker. Nagpahatid siya sa driver papunta sa opisina ng CCG Makati. 2 oras din ang naging biyahe ni Zoraya nang makarating sa opisina. Lunch break na nang dumating siya. Wala ang sekretarya ni Riker sa labas at wala rin siya nakasalubong sa opisina nito. Malamang ay nag-lunch na rin ang asawa at wala ito sa loob ng opisina pero pinilit niya magbakasakali. Binuksan ni Zoraya ang opisina ni Riker para lang magulantang sa nakita. May babae sa opisina nito. Singkit na mga mata niya pero lalo ito naningkit dahil sa nasaksihan. May sariling couch si Riker sa opisina at nandoon ang asawa. Nakahiga ito at may isang babae na nakatungo roon at kahit nakatagilid ito sa kanya ay kitang-kita niya ang malanding ngiti sa mga labi ng babae. Ang babae bang dahilan kung bakit pinipilit pa rin ni Riker na magtungo sa opisina sa kabila ng kondisyon nito? Pinakatitigan niya ang babae. Pakiramdam niya ay nagkatawan na magmukaan nito. Nakilala niya ang init ng babae. Ito rin ang babae nakita noon sa kama ni Riker nang puntahan ng asawa para sana ay makipagbalikan dito. History repeats itself ba ang peg nila ngayon? I can't live with this. Pero hindi ko rin hahayaang kagaya noon ay maduwag akong kumprontahin si Riker at hindi na lang ituloy ang plano dahil sa sakit na naramdaman ko. Lumapit si Zoraya. Napansin niya na tulog si Riker sa couch at mukhang hindi aware sa ginagawa ng malanding babae. Pero hindi niya gaano pinansin iyon. Hindi niya gusto maging isang babae na mukhang nagger pero hindi niya mapigilan ang sarili. Galit na galit siya. Isama pa na asawa na niya ngayon si Riker. Malaki ang karapatan niya dito. Hinila niya ang buhok ng babae at kinaladkad palayo kay Riker.
What the? Nagmura ang babae dahil sa ginawa niya. Nagbabaga ang tingin na ibinigay nito at itinaas din ang kamay para sampalin sana siya pero naging maagap siya upang pigilan iyon. How dare you look at my husband like that? Alam ni Zoraya na mali ang ginagawa dahil hindi niya sigurado kung anong ginawa ng babae sa asawa. Pero dahil sa sobrang galit, dahil may pinaalala sa kanya ang babae noon, ay nagawa iyon. Napalakas din ang boses niya na ngayon lang nagawa sa buong buhay niya. How dare me? I should have said those words to you, bitch. I really don't see why Riker still married you when you hurt him in the first place. That's none of your business, bitch. Go away. Gusto mapatuptop ni Zoraya ng noo dahil hindi siya sanay na makipag-away ng ganoon. Iyon din ang unang beses na nasabi niyang salitang iyon. Zoraya, naputol ang tensyon sa pagitan nila ng babae sa tinig na iyon ni Riker. Tumingin pa sila ng babae sa huli na mukhang nagising dahil sa kanilang pagtatalo. Paalisin mo siya ngayon din, Riker. Itinuro ni Zoraya ang babae. Lumapit siya kay Riker. Nagtago sa likuran nito na para bang bata. Kumunot ang noo ni Riker. Jem, what are you doing here? Sa gulat ni Zoraya ay tumawang babae. What, Riker? Are you pretending that you saw me just now because your beloved housewife came unannounced? You know what I'm doing here? Tumingin si Zoraya kay Riker. Ayaw niya na isipin na namutla ito pero iyon talaga ang nakita niya sa mukha nito. Para may kumurot sa puso niya. Kung ganoon ang reaksyon ni Riker, malamang nga na totoo ang sinasabi ng babae. Mukhang natakot ito. Get out, Jem. I don't want to see you again. Nagtangis ang mga ngipin ng babae. Pero sa halip na si Riker ang balingan niya, siya ang pinagsalitaan nito. I'm one of Riker's mistresses, darling. I still haven't gotten enough of him, even if we parted ways years ago. And with his reaction to me on the past weeks I'm visiting him, I know I still have hopes of having him again. Maybe not as his wife, because you are already there. But I'm not a demanding type of girl. I'll be content being his mistress. Iyon lang at iniwan na sila ng babae. Naiwan sila ni Riker sa opisina. Nakatiim ang mga bagang nito habang sinusundan lang ng tingin ng babae. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niya, Riker? Binibisita ka ba talaga ng babaeng iyon nito mga nakaraang linggo? Yes, but... Nanlaki ang mga mata ni Zoraya. At hindi mo man lang sinasabi sa akin? Punong-puno ng hinanakit ang boses niya. Kailan mo balak sabihin sa akin? Is she threatening you? Is she seducing you? O kaya ba dahil hindi mo sinasabi sa akin, ay dahil may balak ka rin na magpaakit sa kanya? Kumunot ang noo ni Riker. You are talking nonsense, Zoraya. Ni hindi nagawang makinig ni Zoraya sa sinasabi ng asawa. Masyadong tumatak sa isip niya ang naging akusasyon dito at kung anong maaaring maging epekto niyon sa relasyon nila. Masyado siyang nasaktan. Naisip din niya bigla ang mga ginawa ni Riker nitong mga nakaraang linggo. Nakabuo siya ng ideya na nakapagpasakit sa nararamdaman. Kaya mo ba binili ang bahay sa Tagaytay para mailayo mo ako sa inyong dalawa? Kaya ba kahit kaya mong hindi naman magtrabaho sa opisina, pinipilit mo pa rin dahil sa babaeng iyon? Dahil gusto mo siyang makita? Sunod-sunod na akusa ni Zoraya. Napansin niya na nagulat at naguluhan si Riker. Sapat na iyon para mapatunayan niyang guilty ng asawa. Kinuha nito ang kamay niya. Mukhang gusto magpaliwanag pero lumayo siya rito. She felt so betrayed and hurt. Pinagkatiwalaan niya si Riker. Pero binago na pala ito ang panahon. Don't touch me. You betrayed me. Nung Zora, let me explain, ay hindi na naituloy ni Riker ang sasabihin na bigla na lang siya tumakbo palabas ang opisina nito. The feelings were too much of a burden to carry right now. Wala siya ibang maisip na gawin kung hindi takasan si Riker. Bakit naman ganoon mga ka-felicidad? Ayos ng lahat. Maganda na ang samahan ng mag-asawa. Pero may gem na panggulo sa pagsasama ng mag-asawa na bago pala nagiging maayos. Maayos kaya ni Riker ang gusto na dala ni Jem? Abangan!